Naimbag nga aldaw, kada kayo aming kakabsat, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Ilang araw na po ang nakalilipas mula nang lumabas yung affidavit ni Ramil Madriaga. At nakita natin sa social media na meron ng ibang pinagkakaabalahan itong si VP Sara. Nag-react siya at naglabas ng statement nung siya ay kinasuhan ng civil society groups sa ombudsman. Nakita rin natin nung sinuportahan ni Sara Duterte yung signature campaign na tinawag nilang Tay Kami Naman or something to that effect. Pero bakit dyan sa issue ni Madriaga, wala silang kibo? Kilala natin ang mga Duterte masaling mo lang ang pangalan nila, magre-react na kagad sila. Pero ito, na napakalaking issue ng aligasyon, tahimik sila. Basa nga tayo ng ilang artikulo sa social media at bigyan natin ng reaksyon. Una, dito sa Article PH. Big question. Bakit hindi nagsasalita ang pamilyang Duterte patungkol dito? Guilty ba sila o nag-iingat lang? So talagang napapansin na po ang katahimikan ng mga Duterte sa issue ni Madriaga. Guilty nga ba sila o nag-iingat lang? Nag-iingat saan? Lahat nga ng mga issues tungkol sa mga Duterte, sagot sila ng sagot Tapos dito, na kailangan nilang magpaliwanag, tahimik sila. Baka akala ng mga Duterte or ni Sara na kapag hindi sila sumagot at hindi pinag-usapan, ay magda-die down itong issue ni Madriaga. Dahil gano'n naman po talaga sa atin Kapag may issue, hindi mo sinagot, eventually, mag-fizzle out. Pero sa issue ito, mukhang hindi yata mananahimik ang taong bayan hanggat hindi ito naiimbestigahan. So kahit na manahimik itong si Sara Duterte, tutuloy po ang investigasyon sa kanya. Dahil balita ko, nagsampa na ng kaso itong si Ramil Madriaga sa ombudsman. Tuloy ko, nung kay Orly Gotesa, ang ingay nila kahit alam nila na fake yung affidavit. Itong kay Ramil Madriaga na mismong abogado ang nagkumpirma sa salaysay ni Madriaga ay totoo, bakit ang tahimik nila? Nahahalata tuloy kayong mga Duterte. Ang tatapang yung magsisagot Di ba? Si Sara, si Pulong, si Baste. Pero dito, ni isang wala sila. Tahimik. All is quiet in the Duterte front. Nung kay Gutesa, talagang ang ingay-ingay ng mga DDS na to. Pero kay Ramil Madriaga, tahimik yung mga Duterte siblings. Yung mga adipores ang nag-iingay. At tulad nga ng sinabi ko, ang mga Duterte parang chemical yan. Mabanggit lang ang pangalan nila, magre-react na ang mga yan. Pero dito, hindi. Mapapaisip ka na lang. Marahil, totoo nga itong salaysay dahil hindi lang talaga bagman ni Sara ito dahil ninong din ito ng anak ni Inday. So tinapos ni Article PH ang kanyang post sa isang tanong. Ikaw, ano sa tingin mo? Curious ka rin ba ang tahimik nila, no? Pero tulad ng sinabi ko, kahit na anong tahimik nila, hindi po tatahimik ang taong bayan. Kasi ito ay napakaseryoso at mabigat na aligasyon na hindi nila mababaliwala. Sabi naman ni Mark Ian sa kanyang Facebook page na Mark Ian Everyday, Madriaga versus Inday Sara, walang takas Inday. Mga kaibigan, mukhang tutuluyan talaga si Inday Sara ngayon. Oo, tama ang nabasa nyo. Walang lusot, walang shortcut, walang pasensya na lang moment. Kasi ang affidavit ni Ramil Madriaga ay sworn, notarized at opisyal na nasa kamay ng ombudsman. Ito ay legal, official at may bigat sa batas. Ang dokumentong ito ay pwedeng magsilbing batayan para sa investigasyon. Ang mga aligasyon ay hindi na pwedeng itatwa o baliwalain. Sworn statements, may legal teeth na. Pero ito mga DDS, pinapaikot-ikot pa ang istorya. Pinalalabas na baliwala itong affidavit ni Madriaga. Kung ikukumpara nyo naman yan sa mga kuda ni Saldico, wala pong bigat yung kay Saldico. Ito ang may bigat dahil ito sworn statement. So kung gusto ni Saldico na paniwalaan siya ng taong bayan na sa ngayon ang mga DDS lang ang naniniwala,
Umuwi siya rito, panumpaan niya yung kanyang mga salaysay. Pero siyempre, meron pong palusot ang mga DDS dyan. Hindi daw makauwi dito si Saldico dahil nanganganib daw ang kanyang buhay. At kapag umuwi siya rito, ipapagurgur daw siya ni President Bongbong Marcos. Nakita nyo ang utak ng mga DDS. Inuunahan talaga nila. Minamind condition nila ang taong bayan na kapag may nangyari kay Saldico, kapag siya ay umuwi dito, kasalanan ni PBBM. Style DDS, hindi na po kinakagat ng taong bayan. Sila-sila na lang ang naniniwala. So dito tayo kay Madriaga. At kahit na anong sabihin nitong mga sila Rowena Guanzon, bakit daw itong kay Madriaga iimbestigahan kagad samantala yung Saldico ay hindi pinapansin ng gobyerno. Natural. Kailangan pa bang tanungin yun? Ito mga DDS talaga ginagawang tanga at bobo ang mga Pilipino. Walang sworn statement. Against sa may sworn statement. Sino uunahin mo? Sino ang mas may bigat? At sino ang kapanipaniwala? Sabi pa ni Mark Ian, filing an affidavit does not mean guilty. Pero hindi na rin ito basta pang-harassment o political drama. Hindi na pwedeng palusutan ni Inday Sara ito at hindi na pwedeng i-ignore o i-block sa social media. Hindi na pwedeng i-dodge. Tama nga naman. At totoo yan. Ang affidavit, hindi naman nagsasabing guilty na kagad si Sara Duterte. Pero sa galawan ng mga Duterte na hindi man lang nila sinasagot to, mukha nga namang guilty sila. Mukha pa lang naman. So ito ang pagkakataon para sagutin nila kung totoo o hindi itong mga sinasabi ni Ramil Madriaga. Pero I'm sure magdadahilan na naman itong mga Duterte, sasabihin na naman nila, harassment yan, political persecution na naman yan. Ganun naman po sila eh. Kapag ayaw sagutin ang issue, puro political harassment, puro political persecution. Yan po ang tatak Duterte. Ang totoo niyan, takot lang silang harapin ang katotohanan. So itong affidavit ni Madriaga, hindi na po natin mai-ignore. Kailangan tuloy ang investigasyon. Kaya sa lahat ng tagamasid, media at mamamayan, every move ng ombudsman ay susubaybayan. Kasi dito natin malalaman kung ang justice system natin ay talagang gumagana na under the leadership of Ombudsman Boying Remulla. At para kay Inday Sara, ready na ba siya? Kasi sa harap ng sworn truths, ang social media posts, political shield, at PR stunts ay hindi na sapat. Wala nang shortcut, wala nang pasaring, wala nang takas. Ang batas ang magpapasya, hindi ang ego niya. Sa laban na ito, ang katotohanan ang dapat manalo. At yan po ang susubaybayan natin. Pero siyempre, counter na naman ng mga DDS. Paano hindi matatalo si Sara Duterte dyan? Ang ombudsman na si Remulla ay tuta ni President Bongbong Marcos. Kung makapagsalita itong mga DDS na to, itong si Martires, ano siya ni Duterte? Ngayon porke hindi magiging pabor sa inyo ang kahihinat na ng investigasyon, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Pero nung hinarang ni Martires yung mga salin ni dating President Rodrigo Duterte at ni VP Sara, tahimik kayo. Kasi nga naman, kung sasagot sila Sara Duterte, meron siyang isang dapat sagutin. Dahil sa sinabi ni Pebbles Talaquera na binisita ni Sara Duterte si Ramil Madriaga sa kulungan, ay may dapat ipaliwanag itong si Sara Duterte. Dito naman tayo sa post ni Yayang Dizon. Nako, may nasagap ang ating veteranong Maya tungkol kay Ramil Madriaga at VP. Alam nyo ba kung bakit sinasabing pumupunta ang VP kay Ramil Madriaga sa BJMP? Ayon sa aking veteranong Maya, nagpupunta di umano ang VP sa BJMP kahit 10 oras ng gabi upang subukang makiusap kay Ramil Madriaga. Ang layunin daw ay pag-usapan na lamang ang kanilang issue, kapalit ng pananatiling tahimik ni Madriaga tungkol sa mga sensitibong impormasyon alam niya kaugnay sa VP. May pangakong tulong umano sa kinakaharap na kaso ni Madriaga at maging sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit, ayon pa sa parehong source, tumanggi si Madriaga sa naturang alok. Sa ikalawang pagkakataon na umano'y nagtungo ang VP sa BJMP, hindi na raw pumayag si Madriaga na makipag-usap pa.
Kilala si Madriaga bilang may malalim at malawak na kaalaman tungkol sa ilang sensitibong usapin na kinasasangkutan ng pamilya Duterte. Kaya hindi malayong may lumabas pang mga pahayag o detalye sa mga darating na araw o linggo. Abangan! Nagiging exciting itong issue ni Madriaga, ha? So hanggat hindi sumasagot si Sara Duterte, ito ang mga lumalabas na haka-haka. Isa na nga dyan ang kung bakit dumadalaw si Sara Duterte sa BJMP ng 10 oras ng gabi. O baka naman itanggi ito ni Sara Duterte na malamang yun ang kanyang gagawin. So habang nananahimik si Sara Duterte at ang pamilya niya, yung mga alipores ang nagkakalat ng mga fake news para malihis ang tuon ng taong bayan dito sa affidavit ni Madriaga at sirain ang kredibilidad ni Ramil Madriaga. At isa na ng fake news na pinapakalat nila ay itong sinabi ni Jay Sonsa at ni Daryl Yap na sinabi daw ni Madriaga na naging mag-classmate sila ni Sara Duterte sa law school. Pero totoo nga bang naging magkaklase sila sa law school? Pakinggan po natin ang isang netizen na nagpaliwanag sa isyong ito. Natawa ako sa status nito ni Daryl Yap eh. Kasi daw, noong 1990, nag-law school daw ito. Pumasa nga daw ito, pero natapos niya yung law school, pero hindi siya pumasa ng board exam. Ewan ko kung bobo o kung kaya eh. I do not know. Tapos, naging kaklase daw niya si BP Sara. Dahil na elementarya pala si BP Sara Duterte, nasa law school na. Palakpakan! Ganyang katalino ang aming magiging presidente. Elementarya palang law student na. Alam mo, itong problema kasi sa mga yan. Sabi ko nga sa inyo eh, tanga lang ang maniniwala sa mga ito. Yung Tanga lang ba? Teka, Banat Bay. Ha? Alamin natin, ha? Alamin natin. Tingnan natin kung sino ngayon ang tanga. Ha? Sige. Yan. Ito tayo. Basahin natin, ha, Banat Bay. In 2020, following the instructions of Mayor Sara Duterte, I formed Inday Sara Duterte is my president. Yun yung isip. Together with her. Together with her classmates at San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. Ulitin natin. Together with her classmates at San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. Ngayon, Banat Bay, sino ang tanga? Mukha yata nga may problema tayo, Banat Bay, sa reading comprehension. Tulad din ni Daryl Yap. May problema yata. Teka lang ha. Ito ang solusyon dyan. Palitan na ninyo yung salamin ninyong dalawa. Mukhang hindi na kayo nakakabasa ng maayos at nakakaintindi. Ha? Nako. Ayan tayo eh. Putak pa, Mor. Putak pa. So ayan, maliwanag na maliwanag po. Ayon sa affidavit ni Madriaga, hindi niya po sinabing naging magkaklase sila ni Sara Duterte. Ang paliwanag ni Madriaga, kasama niya nagtatag ng isip or Inday Sara is my president, ang mga naging kaklase ni Sara Duterte. At sinabi pa ni Madriaga kung saan gumraduate din si Ramil Madriaga noong 1995. So itong mga nagpapakalat ng fake news, hindi nyo ba alam na madali nang mag-debunk ng mga kasinungalingan? Hindi ba kayo tinatablan ng hiya kapag nabubuko yung mga kasinungalingan ninyo? Well, sa bagay, sa mga DDS po, hindi na po sila tinatablan ng hiya. Ang importante, makapanira sila. Dahil totoo man o hindi ang kanilang paninira, basta masira lang nila si Madriaga. Natatandaan ko tuloy yung sinabi ni Sara Duterte. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. So ayan,
Paano pa tayo maniniwala sa mga kasinungalingan ni Sara Duterte at ng kanyang mga alipores kung nanggaling na mismo ang mensahe kay Sara Duterte? Ano sa tingin ninyo? Guilty ba o hindi si Sara Duterte dito sa mga aligasyon ni Ramil Madriaga? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnida.